Kumusta mga kasaliksik? Talaga namang napakaraming malulupit na kotse ang nagawa na sa mundo at sa ating kasaysayan. Pero hindi lahat ng maalamat na kotse ay nagmula sa makabagong panahon. Dahil yung iba ay nagmula pa 100 taon nang nakalilipas. Kaya mula sa isang napakalupit na sasakyan na tumatakbo ng 254 miles per hour hanggang sa isang sasakyan na binuo noong 1939 na itinuturing na ngayon bilang isang alamat ay pag-usapan natin. Ang 10 pinaka natatanging kotse sa ating mundo. Kaya kung handa ka ng malaman at makita sila ay simulan na natin. Number 10. Koenigsegg CCXR Trevita. Hindi lang sa kakunting bilang, mabilis na takbo o mahal na presyo, nagiging espesyal ang ilang mga kotse, kundi pati na rin sa kanilang kakaibang itsura. Gaya na lamang ng Koenigsegg CCXR Trevita na may nakamamahang diamond weave sa labas. 2 unit lang ang ginawa ng Trevita at ito ay may kakaibang carbon fiber body na napakagandang tignan. Para makuha ang pilak na itsura ng Trevita, gumawa ang Koenigsegg ng bagong paraan ng pag-weave ng carbon fiber gamit ang glass fibers. Kapag nilagyan ng resin at pinakintab, nagiging parang kumikinang na diamond coat ang kombinasyon ng carbon at glass weave. Ito ay parang tinakpan ng pilak at kumikislap na ginto na nagbibigay ng isang natatanging itsura na hindi pa nakikita ng kahit na sino. Sa ilalim ng maganda nitong panlabas na anyo, ang Trevita ay may 4.8 liters na twin supercharged V8 engine na kayang magbigay ng 1,000 horsepower. Kaya nitong magmabilis mula 0 hanggang 60 miles per hour sa loob lamang ng 2.9 seconds at may top speed na higit sa 254 miles per hour. Number 9. Jaguar D-Type. Pagdating sa mga kotse na talaga namang hinahangaan ng marami, kakaunti ang makakatapat sa Jaguar D-Type. Ginawa mula 1954 hanggang 1957, ang D-Type ay naging sikat sa mundo ng karera dahil sa mga tagumpay nito at maganda nitong disenyo. Naging pinakatanyag ang D-Type noong 1956 sa 24 Hours Le Mans, isang mahirap na karera. Sina Ron Flockhart at Ivor Bube ang nagmaneho ng D-Type na may number XKD 501 at nanalo sila. Ang tagumpay na ito ay nangyari 50 taon matapos ang unang tagumpay ng Jaguar sa Le Mans. Nasundan pa ito ng 2 panalo noong 1957 at 1958, kaya tinawag na hari ng Le Mans ang D-Type Jaguar. Ngunit hindi lang sa karera magaling ang D-Type. Ang disenyo nito ay naimpluwensyahan ng mga eroplano at naging modelo para sa ibang sports car sa mga sumunod na taon. Dahil dito, naging paborito itong kolektahin ng mga kilalang tao, kabilang na ang racing legend na si Stirling Moss. Number 8. Tracker 48. Si Preston Tracker ay isang tao na nagkaroon ng malaking pangarap na gumawa ng kakaibang kotse. At ito ang Tracker 48. Gusto niyang ilagay ang mga revolusyonaryong disenyo at tampok sa kotse na hindi pa nagagawa noon. Pero nahirapan siya dahil sa pagtutol ng mga malalaking kumpanya. Nagagawa lamang siya ng 51 kotse bago huminto ang kanyang kumpanya dahil sa iskandalo. Tinawag na Tracker Torpedo habang ginagawa ito. Ang Tracker 48 ay may mga kakaibang mga disenyo tulad ng disc brakes, fuel injection, magnesium wheels, seat belts at isang rear swiveling center headlight na lumiliko kasabay ng kotse. Ngunit hindi natukoy ang lahat ng plano ni Tracker dahil napagbintangan siyang stock fraud o isang kriminal pagdating sa stock market. Kahit na pinawalang sala siya sa korte, bumagsak pa rin ang kanyang kumpanya. Ang 51 Tracker 48 na natira ay naging simbolo ng inobasyon at pangarap na hindi natupad. Ang mga ito ay naging napakahalaga at koleksyon na ngayon. Noong una, ang Tracker 48 ay nabili ng $1,000, pero ngayon ay umaabot na ito ng higit $1,000,000. Number 7. Bugatti Chiron Super Sport. Noong 2016, inilabas ang Bugatti Chiron bilang kapalit ng sikat na Veyron. Meron itong 1,500 horsepower at ipinakita nito ang galing sa paggawa ng mga kotse.
Ngunit noong 2019, gumawa pa ang Bugatti ng mas mabilis na kotse, ang Chiron Super Sport 300 Plus na umaabot sa bilis na 304 miles per hour. Para maabot ang 300 miles per hour, inayos ng Bugatti ang bawat bahagi ng Chiron. Pinahaba nila ang katawan nito para maging mas aerodynamic at naglagay ng mga bagong gulong, bagong disenyo sa labas at isang fixed rear wing. Ang quad-turbo 8-liter W16 engine ay in-upgrade para magbigay ng higit sa 1,600 horsepower. Noong Agosto 2, 2019, sa Volkswagen Era Legend Test Track, pinatakbo ng test driver ng Bugatti na si Andy Wallace ang isang pre-production Chiron Super Sport 300 Plus. Umabot siya ng average na top speed na 304 miles per hour sa loob ng 2 takbo. Dahil dito, naging Chiron SS 300 Plus ang unang production vehicle na lumampas sa 300 miles per hour, isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mga kotse. Number 6, Aston Martin Bulldog. Sa mundo ng mga sikat na kotse, kakaunti ang kasing kamangha-mangha ng Aston Martin Bulldog. Ang kotse na ito ay ginawa noong huling bahagi ng 1970s bilang isang konsepto lamang, hindi para sa maramihang produksyon. Ngunit ang nag-iisang prototype na nagawa ay may natatanging lugar sa kasaysayan dahil sa matapang nitong disenyo at pagtatangkang magtala ng record. Ang Aston Martin Bulldog ay ginawa para ipakita ang galing ng British engineering sa pamamagitan ng pag-abot sa bilis na 200 miles per hour. Isang bagay na hindi pa nagagawa ng isang production-styled car noong 1970s. Ang Bulldog ay may wedge-shaped na katawan na gawa sa fiberglass at dinisenyo ni William Townes. Ito ay pinatatakbo ng isang 5.3 liters twin-turbo V8 engine na naglalabas ng 600 horsepower, isang malakas na output para sa panahong iyon. Noong unang pagtatangka nitong maabot ang 200 miles per hour noong 1979, umabot ang Bulldog ng 191 miles per hour, ngunit hindi nito naabot ang layunin niya. Pero noong 1980, itinigil ang mga ambisyon at ipinagbili ng Aston Martin ang nag-iisang prototype sa isang mamimili mula sa ibang bansa sa halagang $158,000 sa isang auction. Noong 2007, pinarestore ng kasalukuyang may-ari ang Bulldog para muli itong mapatakbo. Number 5, Pagani Huayra BC. Ang Pagani Huayra BC ay isang napakabilis at magandang kotse na ginawa ni Horacio Pagani bilang kasunod ng sikat na Zonda. Ang Huayra BC ay pinangalanan mula kay Benny Cayola, isang tanyag na kolektor ng mga Ferrari. Ang kotse nito ay may mga espesyal na tampok tulad ng Advanced Active Aerodynamics na nagdedirekta ng hangin sa tamang lugar gamit ang mga flap at mga costume na carbon intake. Gawa ito sa magaan at matibay na carbon titanium, kaya mas magaan ito ng 300 pounds kaysa sa standard na Huayra. Ang makina nito ay AMG Twin Turbo V12 na may 789 horsepower na nagbibigay ng sobrang bilis at lakas dito. Sa loob at labas, ang Huayra BC ay puno ng mga teknolohiyang nagpapabilis at nagpapaganda ng takbo nito. Ginawa lamang ang 20 modelo ng Huayra BC kaya ito ay napaka-espesyal at bihira. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng $2.6 million. Ang Pagani Huayra BC ay hindi lang basta kotse. Ito ay isang simbolo ng husay at pagmamahal sa pagbuo ng mga hypercar. Number 4, Bugatti Type 57 SC Atlantic. Ang Bugatti Type 57 SC Atlantic ay isa sa pinakamahal at pinakabihirang mga kotse na nagawa. 4 lamang ang ginawa mula 1936 hanggang 1938 at ito ang nagpakita ng lahat ng nais makamit ni Ettore Bugatti sa kanyang mga likha. 2 na lang sa mga ito ang natitira ngayon kaya't ang halaga nila ay umaabot na ng milyong-milyong dolyar. Isa ay pagmamay-ari ng fashion icon na si Ralph Lauren at ang isa ay naibenta noong 2010 sa halagang $40 million. Ang mga ito ay tunay na mga kayamanang hindi matutumbasan. Ang disenyo ng 57 SC Atlantic ay napaka-espesyal na may teardrop shape at isang dorsal seam mula harap hanggang likod. Ang natatanging anyo nito ay hindi lamang maganda kundi
pati na rin functional. Pinapabuti ang aerodynamics upang maabot ang bilis na mahigit 120 miles per hour. Dahil dito, ang Bugatti Type 57 SC Atlantic ay hindi lamang isang kotse, kundi isang obra maestra ng disenyo at inobasyon na patuloy na humahanga at nagpapamangha sa mga tao sa buong mundo. Number 3. Gibbs Aquada. Ang Gibbs Aquada ay isang natatanging kotse dahil kaya nitong mag-transform mula sa mabilis na kotse sa lupa patungo sa isang mabilis na bangka sa tubig. Ito ang kauna-unahang high-speed amphibious car sa mundo. Inilabas noong 2003, sa lupa ang Aquada ay may 175 horsepower turbocharged 2.5 liters V6 engine mula sa Ford Mondeo na kayang mag-accelerate mula 0 hanggang 60 mph sa loob ng wala pang 6 na segundo. May magaan na composite body at sporty suspension, kaya mabilis at madaling imaneho. Kapag narating ang tubig, ang Aquada ay nagiging bangka sa ilang segundo lamang. Ang mga gulong ay nare-retract at lumilitaw ang twin jet drivers sa ilalim ng tubig para itulak ang Aquada sa bilis na mahigit 30 miles per hour. Ang magagandang seals at systems ay pumipigil sa pagtagas ng tubig. Sa ganitong paraan, ang Aquada ay kayang mag-transform mula sa mabilis na pagtakbo sa highway patungo sa pag-cruise sa lawa. Number 2. Pagani Zonda HP Barchetta. Matapos ang halos 2 dekada na paggawa ng mga Zonda cars, ipinakita ni Horacio Pagani ang kanyang ultimate dream car noong 2017, ang Zonda HP Barchetta. Ito ay isang espesyal na kotse na ginawa bilang paalam sa unang supercar ng Pagani. Ang Barchetta ay walang windshield o bubong, kaya't walang hadlang sa pagitan ng driver, pasahero at ng paligid. Dahil dito, nagawa ng mga designer na lumikha ng maganda at kakaibang anyo gamit ang carbon fiber na parang isang obra maestra na gawa sa hangin. Sa loob ng chassis ng Barchetta, merong 7.3 liters na AMG V12 engine na may 760 horsepower. Gawa ito sa mga magagaan at matitibay na materyales tulad ng titanium, Avianol at Carbo Titanium, kaya't sobrang bilis at lakas nito. Ang loob ng kotse ay parang cockpit ng jet fighter na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa pagmamaneho. Ang Zonda HB Barchetta ay hindi lang isang kotse kundi isang natatanging simbolo ng galing at pangarap ng bilyonaryong si Pagani. Number 1. 1939 Alfa Romeo Lungo Spider. Noong dekada 1930, ang Alfa Romeo 8C ay isang napakaganda at eleganteng sports car na ginawa ng mga Italian coach builders. Isa sa mga pinakatanyag na modelo nito ay ang 2-seat 8C 2900 Lungo Spider na unang ipinakita noong 1939. Ang kotse na ito ay ginawa ng Carrozzeria Touring gamit ang Super Leggera construction kung saan magaan na aluminum alloy ang katawan at nakakabit sa isang maliit na steel tube cage. Dahil dito, mas magaan ang kotse pero matibay pa rin. Meron itong inline 8-cylinder 2.9 liters engine na may higit sa 170 horsepower. Tanging 12 Lungo Spider 8Cs lamang ang ginawa bago huminto ang produksyon dahil sa digmaan. Kaya't napakahalaga ng mga natitirang modelo ngayon. Noong 2016, isang 1939 model ang naibenta sa isang auction sa halagang $19.8 million na nagpapakita ng walang kupas na kagandahan at craftsmanship ng 8C kahit halos 80 taon na ang nakalipas.